abutin pa. With Jel and G, exploring places new. Gala Goals PH, it's me and you. Sa bawat kanto, may kwentong nag-aabang. Ating adventure, walang katapusan. Gala Goals PH, let's reach for the sky. Gala Goals PH, watch us fly. Hi mga kagala! Welcome to Gala Goals PH with Jel and G. where foods meets travel and every trip is a goal. Sama-sama tayo sa saya at adventure, kaya like, subscribe, and let's start this gala. Ito yung marker niya, yung welcome to Sapian, part na yan ng Capiz. At medyo busy ngayon yung road nito. Ayan, kung nakikita nyo, hindi ko alam kung makikita dito sa camera kasi medyo tirik pa rin yung araw. By the way, it's around, time check is 3:23 in the afternoon. At ito yung Aklan Capiz District boundary. Meron ding nakasulat diyang welcome to Aklan. So tara! Hi guys! Nandito kami sa Boys and Rice. Time check, it's 8:30 in the evening. So finally guys, nandito na tayo ngayon sa aming nakuhang hotel dito sa Roadside Inn. Nasa Estancia, Iloilo ito. Nakuha lang namin itong room ng 985 for 12 hours. So nag-check-in kami around 7 in the evening at lalabasin kami bukas ng alas 7 papuntang Conception Island. So, konting room tour muna. Papakita ko sa inyo yung kabuuan ng room. So, eto siya. Meron siyang TV. Merong, pasensya na guys. Never mind di kalat kasi pagod na eh. Kalat na lang yung mga gamit namin. At saka yung CR naman. Malinis naman siya kaso nagamit na namin eh. Medyo nandyan na pa yung mga gamit namin, mga sabon, toothpaste. Yan. Meron siyang hot and cold by the way. Meron din siyang bidet. You just imagine guys, for 985 pesos. For the whole 12 hours. Na-enjoy rin namin tong room. Fully air-conditioned yung room. Meron siyang, medyo maingay nga lang pag medyo narinig eh. Nandito kami ngayon sa may gilid talaga to ng highway kaso hindi man naman natin makita yung ganap kasi nga madilim. Siguro bukas pagkagising. Okay? Tsaka, yung mga aesthetics dito eh. Pag nakita nyo to, solid wood. Pati rin yung kanilang frame ng bed. Yan. Hindi yan plywood guys. Talagang totoong kahoy to. Yan no, kapal. Yan. Merong mga sabit na yung mga ukay-ukay namin dyan. Pasensya na guys. Well, anyway, balik ko yung camera. So, yan na nga guys. So, pahinga muna tayo. Tsaka bukas ng umaga alas 7 is diretso na tayo ng Conception Island. Bye! See you guys tomorrow. Yes guys. Rise and shine. Time check. It's already 6 o'clock in the morning. And gaya ng pinangako ko sa inyo kagabi is papakita natin kung anong meron dito sa bintana. Tingnan nyo. O, diba? Roadside na roadside. Tabi nga talaga siya ng highway. Ayan. Papakita ko lang kasi in a little while, so diretso na tayo ng Conception Island.
Okay. Sige, dito na kayo. So, sa ngayon dito po, yung magiging tour guide nyo po ay si Lino. Well, nandito na tayo ngayon sa Conception Travel and Tours. Ito yung nag-joiners day kami. 1 to 49 per head yung bayad dito at saka joiners kami, day tour. Kaya ma'am sir, sa pagbaba po natin, sa dandahan po kayo dito. Baka madulas kayo. Okay. Sasakay na kami ng bangka. Hawa kayo mga... Sarap na tayo. Tara. Pwede dito. Aray. Hindi kayo ano dito, maalon. Okay, hintayin na lang natin na Sige sir, dito. Kasakay yung lahat. Dito pwede rin. saka aalis naman to maya-maya. Puno na rin kami. Safety reminders po, because po your safety is our first priority po. So before we start po, we highly encourage po to wear your life jacket while the boat is moving. Pwede niyo rin po yung kunin po kapag dating na po tayo sa island for picture taking po. Tapos po, do not remove po your wristband para po ma-identify po kayo kung po kayo na kayo pong aking mga guest po. Lahat po ba ay mayroong wristband po? Okay po, very good. Okay, hi guys. Nandito tayo ngayon sa first stop ng aming tour dito sa Conception Island. So, tawag nila dito is, ano ngayon ulit? Sombrero Island. So, ayan siya. Meron daw ditong sandbar. Kaso hindi siya ngayon makita dahil nga is high tide. Sa kabila naman itong Sombrero Island, yung tinatawag nilang Pan de Azúcar. Tutin muna natin ng konti itong Sombrero Island. So dito sa island nito is meron ding mga community dito na siguro mga residents or lokal ng area to. So may mga bahay doon pag man siguro ng camera ito. Ayan. Ikot ko ng konti. Ayan. Meron nga tinatayong mga poste dito ng electric company. So, ongoing siya. So, sabi ng tour guide kanina is within 2 months is magkakaroon na ng power dito kasi mostly ng mga taga-isla or mga lokal dito is solar powered lang talaga yung pinagkukunan nila ng enerhiya. Or iba nag-generator which is actually mahal compared dun sa meron talagang stable source ng energy. So yan guys. So 20 minutes lang yung binigay ditong allotted time ng aming tour guide. So 7 islands daw yung pupuntahan namin ngayong araw. Dependent yun sa weather. So, ayan, maganda naman siya. Hindi nga lang makita yung sandbar. Yan yung Pan de Azúcar sa background.
Maraming turista. Siguro at least 5 boats yung kasama namin ngayong araw. Maraming nagpipicture. Ayan. Ganda ng pangalan ng boat, oh. Maldita. Iloilo Conception. Zoom natin ng konti. Kita na ba? Okay guys, in a few minutes, aakyat tayo ulit dun sa bangka. Yun yung bangka namin, yung MBCA Mariel. Yung white na may lining ng kulay asul. Ayan. Masarap na sanang maligo. Walang masyadong araw. Hindi masakit sa balat. Kaso nga lang yung allotted time is bitin. Siguro sa few next stops natin is may mahaba-habang time tayo dun para makapag pisaw sa dagat, di ba? Yan. Okay, bye. See you again sa next stop natin. Not sure kung anong island yung susunod. Sombrero Island. One thing pala guys, is papakita muna natin yung buhangin dito sa area, dito sa Sombrero Island. Yan. Yung hindi siya masyadong fine. Okay, here we are guys in our second stop. Our tour guide told us that is what? Lumpatan Rocks Island. Hindi ko lang matandaan kung lumpaton or lumpatan. So, lumpat kasi is in our Visayan dialect means jump. So, mostly ang activities dito is for cliff diving. So, balik na kami ngayon sa aming bangka kasi 30 minutes lang yung inalaw ditong time ng aming tour kasi lilipat na kami sa next destination namin. Di ko lang matandaan kung anong pangalan ng island pero most likely doon na kami magla-lunch. So meron ditong man-made na walkway and or pathway. So, ginawa to for, syempre, para hindi mahirapan yung mga lokal or mga tourist na from here. So, ayan, pabalik na kami. Ayan, ayan, kasama. Ayan. Pabalik muna tayo dun sa Yung pusay mo na. Ready? Ano ba yun? just excuse me. Ayan, may mga nagki-cliff diving, oh. Sarap sana kaso hindi pa ako nakapag-lift. Balik tayo dun sa boat. Picture dito. Excuse me. Medyo masikip yung daanan kasi maraming tourist ngayong araw. Balik na kami doon sa sa boat namin yung MBCA Mariel. Ano ba yung kasama ko?
Ay, lakad na kami din! Lakad na tao! Lakad kami! Mas dami, di yan! Yan namin, pati ito! Tapos na kayo kayo, tapos na! Nunong, tali, alam mo. Destination po is Balascayo. Balascayo po comes from the word balas, which means sand, and kayo, which means small. Naging isa sa naging Balascayo. Tapos po, Balascayo po is part of Balangabang Island po. The third biggest island there in Concepcion. But since Balangabang po yung third biggest island, ang Balangabang naman po ang most populated island there in Concepcion. Tapos po, sa gusto pong mag-snorkeling po, that area po is perfect po for snorkeling. Kasi po may mga coral dyan. Be aware lang po sa mga ano po. Kasi po mayroon pong mga jelly na ano. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Balascayo Beach Resort. So, katatapos ko lang maligo. Kasi nga naman, napakaganda ng tubig. Bukod sa hindi masyadong tirik yung araw, inam talaga magtampisaw pag hindi masyadong mainit. Ayan. Ayusin ko ng konti. Dito sa Balascayo Beach Resort is kitang-kito dito yung Pan de Azúcar, yung inactive volcano nila. Ayan, marami na rin naliligo kasi after dito lunch break na. Merong buffet lunch break na free sa in-avail namin na tour. So, ikot-ikot muna tayo habang naghihintay na umalis tong mga boats papunta dun sa isang kabilang isla kung saan kami kakain. Well, eto. Tayo ulit sa tubig. Parang mabitin ako. Parang Boracay rin. O diba? Ang sarap maligo. Picture daw. For documentation. For sharing po yung food at saka may refill po yung rice. Hello guys. This is supposed to be our sixth stop, right? Katatapos lang namin kumain dun sa kabila. Time check, it's around, anong oras na ba? 2 p.m. So, instead na dumaan kami sa ikalimang island stop namin, which is yung sa kabila ng Pasil Island, is nag-decide yung group namin na skip na lang yung part dahil 20 minutes lang naman kasi yung inalaang oras doon. So instead na magstay kami dito ng 40 minutes, dito na lang namin i-spend yung whole hour kasi ito yung pinaka-premium destination sa whole ng ng Concepcion Island. So tingnan nyo yung mga buhangin dito, mas fine compared dun sa mga naunang island sa kabila. Ayan. So, yung inaapakan namin ngayon is kasulukuyang ito yung pinaka sandbar nila. Mahaba rin yan pag nakikita nyo dito sa aming video. So, jam-pack talaga yung tao ngayong araw ng Sabado. So, if you can see, meron pa nga nagluluto dito sa loob ng kanilang bangka. Nag-iihaw, nangangamoy yempo. Medyo isang pamilya nga to, may nagkakainuman pa. Tapos, ayun, yung vibe dito, may mga nagtitinda ng ice pop, may nagpa-family bonding.
May nakita pa nga kami kaninang nagpipictorial, parang wedding prenuptial shoot ba yun? Yung may nagpapalipad ng drone, may nagse-celebrate ng party, sa kabila may naglalaro ng beach volleyball. Ayan. Sige, try natin mamaya pag may oras, magpalipad tayo dito ng drone natin. This is the 7th or our last stop for the full Conception Island tour. So this is Bulubajangan Island, and it goes for the longest sandbar for the whole Conception group of islands. So kung makikita nyo is ganito. Kaso nga lang is high tide na, kaya hindi na halos makita yung sandbar. Lumulubog na siya sa tubig. So ayan siya, marami ring naliligo rito. Binigyan ng kami lang ng kalahating oras. Time check, it's around 3:30, and then by 4:30 is babalik na kami ng 4 o'clock is babalik na kami ng mainland. So by around 4:30 andun na kami for the conclusion of the whole tour. So ito nga yung kabuuan ng sandbar. Medyo crowded nga lang dito ngayon kasi Saturday, weekend, maraming mga turista. Ayan. Iikot lang ako dito. Karugtong pa rin to ng Bulubajangan Island. So, medyo na-curious ako dito sa kabila. Maraming tao at saka meron ding mga cottages. Tignan lang natin guys kung meron bang mga ibang tinitinda rito or ano, diba? Medyo against the light. Litan natin, ganyan. Masarap talagang maligo ngayong araw kasi hindi masyadong tirik yung araw. Ayan. Ito po. Dito, Villa Manuela. So meron palang resort dito sa mga gustong mag-avail ng mga cottages. Meron din. May mga tinitinda rin siguro malamang dito. Ito, tubig ba to? May nagtitinda ng mga ice pop kagaya din sa kabilang island. Meron din. Hinahanap ko yung saan pwedeng magbihis eh. Kaso nakalimutan ko yung pamalit ko dun sa boat. So anyway, iikot na lang tayo, tsaka
Doon na siguro sa mainland magpapalit. So meron sana rito fresh water. Ito may kung sinong gusto magbanlaw, male saka female CR. May nakalagay fresh water 30 pesos per container. Hindi mahaba rin. Ito nakasulat dito. Ayan. Sunbar Island, Bulubadyangan, Concepcion, Iloilo. Beach rules. Wake up smiling, watch the sunrise. Take a long walk, hang up your towel, feel the breeze. Soak up the sun and build your sandcastle. Okay, that's it guys. Punong-puno talaga rito yung tao pag ganitong araw. Ito, may nakasulat ulit. May palaman ng pan. Sabi, sometimes the best therapy is long drive, good music, and swimming. May nagpipicture dito. Ganda oh. Turquoise yung kulay ng dagat. Ganda. Alam mo itong Iloilo, pag napunta ka ng mga northern part, marami rin silang pinagmamalaking mga islands dito. Yung mga beaches nila world class din. Okay guys, touchdown Concepcion Port. So dumating kami dito, bago lang, time check, it's 4:54 ng hapon. At hindi ako nakapagbihis kanina, so meron din daw na tourism area dito na pwede magpalit ng outfit natin kasi pang swimming to eh. Napatagal yung biyahe na. Anyway, dumating na yung order namin sisig tsaka pork kempo. Yung sisig na may kasamang only rice saka mini bok choy is worth 180 pesos. Ganun din yung yempo na naka-only rice saka na may kasamang mini bok choy is same rin yung price na 180 pesos. So, tikman natin yung lasa niya. Tikman muna natin yung bok choy. Ganun rin. Yung bok choy nila is para ring lapas bok choy. Siyempre, Iloilo to. Pasig City. Timplang lapas bok choy. Ito naman yung liempo niya. Marinated. Marinated sa calamansi tsaka toyo. Yung sisig. Siyempre, sisig, fatty, porky, at tasty. Hello mga kagala, at nandito kami ngayon sa SM City, Iloilo. Galing kami Concepcion Islands kahapon at dumating na kami ng around 9 o'clock dito sa Iloilo City. So hindi na kami masyadong nakapag-vlog kasi pagod na sa
biyahe at saka sa whole day na activities doon sa Concepcion Islands. So, for today, naisipan namin pupunta dito sa mall at maghanap ng makakain before kami umuwi ng Kalibo. So tara, samahan nyo kami. So nandito kami ngayon sa parking lot ng mall. Kung makikita nyo rito, is marami pang bakante kasi time check is around 10:30 pa lang ng umaga. Maaga pa. So, wala. Nandito na tayo sa entrance ng mall. May nakita kaming bagong kainan dito sa lower ground floor. Ito yung Churumaru Udon X Tempura. Kaya naisipan namin tikman kung anong meron dito sa loob. Tara, pili tayo kung anong meron. Guys, ito na nga, dumating na yung order namin na pork tonkatsu bento, tsaka yung isa na pork katsudon. 220 pesos each yung serve niyan. So, medyo marami naman yung laman. Para tikman ko muna. Tikman muna natin nang wala siyang sauce. Okay lang, balance naman yung lasa. Baboy siya na may coating na yung the usual na ginagamit sa tonkatsu. Lagyan natin ng konting sauce niya. Mas lalo nag-balance yung lasa pag meron siyang sauce. Yung kasama ko naman kay G is yung in-order na is yung pork katsudon. Anong lasa? Gusto kong tikman. Masarap. Umami. Masarap. Saka meron ding mga side fillings to. Ano ba tawag nito? Parang hindi ko alam to eh. Beet ba to? Red beets? Yung parang labanos na fermented. Tsaka meron pa ditong mga halo-halong vegetable. May carrots, may cucumber. Ganun din. Parang fermented. Hindi ko alam anong tawag nito sa luto nila. So ito nga pala guys, located ito sa lower ground floor ng SM Iloilo. Nasa kanto siya ng SM Supermarket. Tapos dito sa gilid yung may mga kiosk. At dito na yung entrance naman sa harap. So guys, ganito yung setup. Maraming tao dito kumakain. Time check is 11:27 ng tanghali ng umaga. So almost noon time na siya. At tingnan nyo, ang daming tao mo-order. So yung naggastos namin, so since naman ito yung basehan or yung gusto natin malaman kung paanong pumunta ng Concepcion Island and its expenses. So yung naggastos namin sa gas, so nag-take notes ako rito. Yung naggastos namin is around 950 pesos sa gasoline, which is hindi naman namin naubos kasi from Iloilo and going back here sa Kalibo, may natira pang halos kalahating tangke. So yung 950 is siguro mga 800 lang yung naubos naming gas. Sa pagkain naman, I think it's fair enough kasi kumain kami sa isang medyo pricey na food establishment, which naman
umabot lang naman ng 440 sa aming dalawa. Siguro yun lang yung pinaka-prices. Pero pag kayo yung nagtitipid, marami naman talagang mga karinderya. Anyway, meron pa kami kinakainan ng umaga doon sa Concepcion. Isang burger stand lang, 50 pesos. Buy one, take one na yun, na cheeseburger. Saan ka pa, di ba? Only in Panay. Okay, sa accommodation naman is during our first stop sa estancia, we paid 985 pesos for a 12-hour stay at Roadside Inn. Maganda yung room, air-conditioned, merong mga toiletries, saka accessible naman sa lahat. Yung sa second day namin during our stay at Iloilo, syempre suki na namin yun. Air-conditioned din siya. Medyo hindi siya talagang hotel quality since na medyo pension house lang yung datingan niya. We paid 690 pesos. To recap, 950 yung nagamit namin sa gas. Sa pagkain, around 1,125, which is negotiable naman yun. Kung gusto nyo magtipid or kung gusto nyo magbaon, pwede naman. So, pwede nyo na yung males ng around 50% or kung ano naman yung discard nyo, pwede kayong magkarinderya since marami namang karinderya kayong madadaanan along the way. Sa accommodation, that is around 1,675 for the two of us. So, 2 nights na yun ha. Tipid na yan. Sa Concepcion tours naman, yung nagastos namin is 2,498, which is 1,249 for each person. Times 2, nasa 2,498. So, kung susumahin mo total, yung nagastos namin dito is 6,248. Yan. Hindi na kasama dyan yung mga pasalubong. Siyempre, hindi na yan masyadong account kasi iba-iba naman yung preference yung ano yung gusto nyong dadalhin sa bahay. Pero I'm giving you with the rough estimate is mga nasa ganyan yung magagastos nyo pag nag-travel kayo via motorcycle. Around 6,000 or so, or 7,000. Or much cheaper pag medyo madiskarte kayo, pag gusto nyo magbaon or kumain lang sa Gedli, di ba? So, see you guys. Hope that marami pa tayong mapuntang mga lugar na ma-share ko sa inyo and I will be sharing to you the expenses and para naman tayo ay mag-enjoy. Tara! Sign off muna tayo mga kagala.